For thousands of years, ang mga tao ay naging sobra ng pamilyar sa mundong ito. Natutunan na ang iba't ibang uri ng karunungan at kaalaman, but still, ang peace ay isa pa ring misteryo sa sangkatauhan. Napakarami na din pong mga philosophers, mga branded peacemakers at relihiyon ang nakilala in the past. But still, ang problema po is itong mga ito ay they failed to establish kung ano ba talaga ang kinakailangan ng puso ng tao. Isinasuggest ng nakararami na matatagpuan daw ang peace of mind kapag ang isang bansa ay walang gera. Kaya nga ipinopromote lagi yung peace sa buong mundo, di ba? So may kapayapaan kapag walang gera, kapag walang trouble, or kaya naman is kapag ang lahat ay nagiging sincere or tapat sa kanilang kapwa. Maganda naman sana. Ang problema, talaga bang may kapayapaan pa rin ang isip ng tao kahit walang trouble, kahit walang gera, or kapag nagiging tapat ang mga tao sa kanilang mga transactions? Ang problema kasi ang tao, kapag nag-iisa na lang tayo, wala na tayong kasama, or kahit nabubuhay tayo sa isang mapayapang daigdig, kumakain tayo 3 beses sa isang araw, still, kapag tayo na lang mag-isa, is we are in constant battle in our minds that we're still in the fear of the unknown. No? We are haunted by the fear of the unknown. Ang mga tao may kanya-kanya pa ring worried, wala pa ring peace of mind, kagaya ng ang mga businessmen. Nag-aalala sila, natatakot kung kanino sila magtitiwala, saan sila mag-invest. Ang mga magulang naman ay patuloy din na nagwo-worried about sa magiging future ng kanilang mga anak. And even us as individual, nag-aalala din tayo kung ang atin bang retirement is enough to support us in the near future. Sa palagay ko, kahit ang mga leader ng mga religions are worried din sila every time na parang kumukonti yung mga attendees. What more pa kapag nadadry up na yung fund tsaka yung mga free will offerings. And even the politics, when the election comes, talagang andyan na sobrang worried na hindi talaga sila makatulog dahil natatakot silang matalo. At kapag nanalo naman, another pressure na naman. So, parang wala pa rin silang peace of mind. And even the bankers and economists are in a constant battle of balancing the market system. Everyone ay talagang masyadong busy and longing for peace. So, narito yung ilang mga summary ng mga dakilang tao. Ang sabi nito ni Confucius that life is actually simple but people makes it complicated. Simple lang daw naman talaga ang buhay. Yung tao lang ang ginagawa niyang komplikado ito. At ang sabi naman ni Buddha, to enjoy happiness and to enjoy good health and to bring happiness to one's family, dapat ang isa ay matutunan na kontrolin ang kanyang sariling pag-iisip. At ang sabi naman ni J.G. Honecker is, ang buhay daw parang sibuyas. And the more that we peel off layer after layer, we found nothing in it. Wala din naman talagang nakalagay doon. Alam nyo, sabi nga is, ako ito naniniwala ako na, sa akin lang naman ito, na the first of everything is the most exciting part of life. Kasi kapag bata pa tayo, when I was in high school, I thought na napakadaming i-offer ng buhay sa akin. So excited ka, curious ka sa lahat dahil hindi mo pa yun nararanasan. Diba? Kaya yun yung pinakamasaya at exciting part ng buhay. Pero talagang kagaya nga na sinabi ni Honecker na akala mo meron pang buhay doon, kagaya ng sibuyas, pero pag pinil up mo siya layer by layer, matatagpuan mo na empty naman talaga. Kasi ganun din yon. Kapag ikaw ay nag-aral, nakatapos ka, nag-asawa, nag-anak, doon na mag-i-stop. Yung parang wala nang exciting doon eh. Paulit-ulit na lang yung magiging routine. So, akala mo may mai-offer pa, pero wala na pala talaga. Yun na talaga yun. Kung tutuusin, talaga namang napakaganda ng sinabi nitong aking mga nabanggit na gurus na nabuhay in the past. However, wala sa mga teachers na ito ang nakapag-address ng totoong kalagayan ng tao. Na ang tao, para magkaroon po ng kapayapaan sa kaloob-looban natin, ay kailangan tayong makipagkasundo o makipagbati sa ating manlalalang.
Alam niyo, naranasan niyo na po ba na nagkaroon po kayo ng kaaway tapos kayo po ay nagkasundo muli? Hindi ba't napakaganda po na mabuhay sa mundo na wala po tayong kaaway? What more pa kaya na tayo po ay makipagkasundo muli at makipagbati sa ating manlalalang? Ano po? Na ang tao para magkaroon po ng kapayapaan ay kailangan na ma-reposition yung ating dating relasyon sa Diyos na nawala nung nagkasala po ang ating mga magulang, na sila Eva at Adan. Kailangan po na tayo, ang sangkatauhan, para magkaroon ng peace of mind ay ma-inform na dapat po tayong mapatawad at mapalaya mula sa ating mga kasalanan. Dahil tayo po ay makasalanan sa simula pa lang. Dahil po sa tayo nga po ay makasalanang likas, so ibig sabihin lahat po ng ating mga pagsisikap, yung ating mga self-inflicted discipline at yung ating po mabubuting gawa ay hindi po talaga makapagpuproduce ng kapayapaan at ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang Diyos po mismo ang nag-provide din ito para sa atin in the persons of Jesus Christ. So, the divine intervention is guaranteed as the ultimate remedy for the peace problem and for the sin problem of the world. Ang kapayapaan po ay hindi na-attain by self-discipline. Hindi rin po ito narireseta ng mga dakilang tao sa mundo kahit gaano pa man po sila kagaling. Peace comes by substitution. Dahil nga po ang tao ay makasalanan, dahil nga po ang ating pagkatao ay corrupted, so ibig sabihin anuman pong energy or effort na manggagaling sa tao is just only a waste of time. So, yung sakripisyo po ni Kristo, yung Christ substitution and His atoning sacrifice is the only way for peace. Ang peace for kapayapaan ay matatagpuan lamang sa performance ni Kristo. Hindi ito kailanman matatagpuan sa performance ng sino mang tao. So, in short, si Kristo po talaga ang ating peace. Siya po ang ating kapayapaan. Kaya nga po naiiba siya sa lahat ng mga naging guro sa sanlibutan dahil siya lang po yung nag-promote ng substitution at ng remedy sa ating makasalanang likas bilang tao. Ang sabi po ni Apostol Pablo, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. So ito pong verse na ito ay mayroon pong 3 points na kinakailangan po nating bigyang pansin. Una, tayo po ay inaring ganap o ginawang tama sa paningin ng Diyos. Hindi po dahil sa atin yun na initiative po yun ni God. So that's God's action. Now, we should simply take it by faith. So yun lang yung reaction natin kung paano natin ito tanggapin sa ating puso. Then, kapag tinanggap po natin ito sa ating puso, then peace comes through Jesus Christ. So, God's action for men to have peace with God is solely God's initiative. So, wala po tayo doong iniutos gawin o wala po tayo doong inembag. Yung po ay kusang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang blessings na ito happened when God sent His only begotten Son to the world over 2,000 years ago. Ginawa ito ng Diyos bago pa man tayo ipanganak sa mundong ito, and the implication is great. Hindi pa tayo marunong gumawa ng mabuti, ay inaring ganap na tayo. Wala pa tayong ginagawa na kahit na anong effort. Kung papaano kahit wala kang gawing masama, ay makasalanan ka dahil sa pamana ng ating magulang na si Adan. Ganon din, bago pa tayo ipinanganak, wala pa tayong ginagawang mabuti or effort man lang, ay pinatawad na tayo at nilinis na tayo sa ating karumihan nung panahon na ibigay ng Panginoon si Jesus dito sa mundo. That's why, wala tayong kahit na anumang contribution sa kaligtasan na ito. We just simply take it by faith, take it in our hearts, and we have to trust Jesus as our Lord and our Savior. Imagine, pinatawad na tayo kahit hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ito. Pinatawad na tayo. Once we grasp it in our hearts, once we embrace it in our hearts, that God accepted us the way we are, even before we are formed inside our mother's womb. And He forgive us in our sins sa ating mga karumihan.
ay dadaloy po sa ating puso ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag at hindi kayang ibigay ng mundo. You know, ito yung dahilan kaya dapat tayong maging masaya. Ang nakakalungkot lang po minsan na may misinterpret po natin ito bilang mga Kristiyano. Marami kasi pong mga tao ang iniisip na natatakot pa rin po silang dumating si Christ dahil iniisip nga naman po na talaga namang walang perpektong tao dahil sa isip, sa salita at sa gawa tayo po ay nagkakasala. Pero saan ba tayo nakatingin? Nakatingin kasi po tayo doon sa ating sariling effort. Sinabi na po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng assurance dahil yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, si Kristo na nga po yung gumawa nun eh. Siya po yung ating immunity. We have only to trust Him with all our hearts. At kahit din po yung ating mga masamang gawi, kapag po ating ibinigay ito sa Panginoon, ay siya din po ang unti-unting babago noon sa atin na hindi po natin namamalayan. Alam ko po na napakadami po mga bagay dito sa mundo na nagdudulot po sa atin ng stress, ng fear, kasi hindi naman talaga natin hawak ang ating buhay. At kahit nga makabasa pa po tayo ng maraming Bible verses tungkol sa kapayapaan, ay napakahirap po nitong itanim sa ating isip. Ang pinopromote po kasi ni Kristo na kapayapaan ay hindi po yung worldly peace na dito sa mundo po. Ang pinopromote po ni Kristo ditong kapayapaan is magkaroon tayo ng pag-asa na bagamat nahihirapan po tayo sa mundong ito, ay may isa po siyang buhay na ibinibigay na pinopromote para sa atin. Isang mas magandang tahanan, mas magandang lupain na walang karamdaman, may kapayapaan, at makakamit lang po talaga yung total peace na yon sa pagdating ng ating Panginoon. Sa ngayon po, ang meron lang tayong pinangahawakan ay yung pag-asa na makakarating tayo sa lupaing yon. Hindi din sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Siya po yung basis natin para po makapunta doon sa lupain na yon balang araw. At magkaroon po tayo ng muling pagkabuhay, isang buhay po na hindi na po tayo magkakasakit at hindi na po tayo mamamatay kailanman. Sa isang mundo po na namamatay, sa isang mundo po na ang lahat ay naglalaho na parang bulak, ang muling pagkabuhay ay isang napakagandang balita at ito po ang magdudulot sa atin ng pag-asa. Pag-asa po para sa hinaharap. At yun po ang magbibigay sa atin ng courage para po magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Yung mga matatalinong tao po, mga philosophers at gurus, na nabuhay nung una, ay makapagsasadyas lang ng daan tungo sa kapayapaan. But actually, peace is a person. And that person is Jesus Christ alone. And peace is built through relationship. Through relationship with Jesus Christ. May God bless us all.